Magandang araw mga bata! Ako ito, si Teacher Lee, ang inyong guro sa Reading and Literacy 1, Day 2. Content: vocabulary words referring to oneself and family for segmentation. Objectives: at the end of the lesson, the learners are able to segment a 2 to 3 syllable word into its syllabic parts. Determine how many syllables are there in a given word. Use vocabulary words referring to oneself and family for segmentation. Natanong mo ba ang iyong mga magulang kung saan nanggaling ang pangalan mo? Ngayon ay magsitayo ang lahat at kumanta at sumayaw ng 10 mga daliri. Handa na ba kayo? Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, sarap kumain. Di lang maliit, nagsasabing huwag magsinungaling. Tayo magbilang ng 1 hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, sarap kumain. Di lang maliit, nagsasabing huwag magsinungaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling mga bata! Ang mga salitang babasahin ay mga salitang nagsasaad sa mga parte ng ating katawan. Pumalakpak habang binabasa ang bawat pantig ng mga salita. Tainga. Ta-i-nga. Tainga. Daliri. Da-li-ri. Daliri. Kamay. Ka-may. Kamay. Paa. Pa-a. Paa. Ngipin. 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 Mata. Ma-ta. Mata. Ilong. 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 Dila. 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 Ang pagpapantig ay paghati-hati ng mga salita ayon sa bigkas o bugso ng tinig. Nakatutulong ito upang makuha ang tamang pagbigkas sa mas tama at makabuluhang pagpapahayag ng salita o kahulugan ng salita. Ilan ang pantig ko?
ilong. Dalawa, ilong. Bibig. Ilan ang pantig ko? Dalawa, bibig. Ilan ang pantig ko? Ngipin. Dalawa. Ilan ang pantig ko? Daliri. Tatlo. Ngayon, ilan ang pantig ko? Mata. Tama, dalawa. Ngayon ay maglalaro tayo ng segmenting race. For the teacher. Group learners into two, depending on the size of the class. One member serves as a player while the other member serves as coaches. The dice determines the number of steps a player should go. Once thrown, the player starts working with his groupmates to get the correct number of syllables. Once the answer is correct, they move from one step to another until they go to the finish line. The first group to beat the time set by the teacher wins the game. Ano-ano ang mga salitang inyong nalaman mula sa laro? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Nakuha niyo ba ang tamang bilang ng pantig na mayroon ng bawat salita? Nagustuhan niyo ba ang ating laro? Ano-ano ang inyong ginawa upang makuha ang tamang sagot? Ang pagpapantig ng salita ay nakakatulong sa tamang pagbigkas nito. Mas naiintindihan ng nagsasalita kung saan dapat tumigil sa pagbigkas ng salita. Sa pamamagitan ng pagpapantig, mas madaling maunawaan ang kahulugan ng bawat bahagi ng salita. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pang-unawa sa istruktura ng mga salita. Ang pagpapantig ay nagbibigay daan na mas madaling matutunan ang tamang pagbaybay at pagbuo ng mga salita sa pagsulat. Ilan ang pantig ko? Kapatid. Kapatid. Tatlo. Pamilya. 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 Tatlo. Bahay. Bahay.
Dalawa. Guro. Guro. Dalawa. Aso. Aso. Dalawa. Ngayon, isulat ang bawat pantig ng salita sa mga kahon. At dito nagtatapos ang ating aralin sa ikalawang araw. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Huwag kalimutang mag-subscribe kay Teacher Lee. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!